deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, so abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself, my guide and stay can be? Through cloud and sunshine, Lord, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight, and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's faint shadows flee. In a life in death, the Lord abide with me. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back sa ating prayer covenant ngayong umagang ito. Tunay nga pong nakagagalak sa ating puso na hindi lang natin sisimulan ang ating araw na ito sa pamamagitan ng pagkain ng ating almusal, kundi ating simulan ang ating araw sa pagkain ng salita ng ating Panginoon. Ang ating devotion po ngayong
umagang ito ay may pamagat na He leads me. He leads me. Our key verse po for this morning can be found in the book of Psalm, chapter 23, verses 2 to 3. Ito po ang sinasabi. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. So, blessed are we to have heard the word of our Lord this morning. So, He leads me. No? He leads me beside the still waters. Psalm 23 verse 2. So, meron pong nabalita before. No? Let me just share. Sa Istanbul, Turkey. No? Merong isang sheep na tumalon sa isang cliff. No? So, pagkatalon niya doon, sa cliff na yon, after ilang seconds, may sumunod sa kanyang mga isa ulit. Then, may sumunod na 2. May sumunod na 3. Then, nagulat na lang yung mga shepherds, mga by 10s or by 20s na yung pagtalon ng mga sheep off the cliff. So, nagtataka yung mga shepherd, ano to, bakit lahat ng mga alaga nating tupa nagtatalon na dun sa cliff, no? Of course, no, yung mga tupa na namatay sila. Kasi nga tumalon sila dun sa cliff and napakataas nun and bato, no? Yung mga babagsakan ng mga tupa. So, all in all, no, 1,500 yung tumalon na mga tupa dun sa cliff. And 1,500 din yung mga namatay na tupa dahil nga tumalon sila. No? So, not knowing which way to go, the sheep followed the other members of the flock. So, yung mga sheep, no, hindi nila alam kung sino yung susundan nila eh. No? Probably yung mga shepherd, wala pa nun or pinabayaan lang sila ng mga shepherd. So, nangyari, may isa na tumalon. So, yung mga sumunod naman, wala, ayun no, tumalon siya, baka meron mas maraming pagkain doon sa pagtalon niya. No? Or baka doon sa tinalunan niya, mas masagana yung pagkain, no? Mas maganda yung lugar. So, tingnan nga natin, talon din tayo. So, more or less, ganun yung pag-iisip ng mga tupa doon. No? Na nagsunod-sunuran na lang sila. Sunod-sunod na sila na tumalon doon sa cliff. So, no better picture, no, than the sheep can be found to illustrate our need for a trustworthy leader. So we are all, as Isaiah wrote, like sheep. No, we tend to go our own way, yet we desperately need the sure direction of a shepherd. So katulad ng mga tupa, no, pag wala po tayong shepherd, pag wala pong nagli-lead sa atin, no, kanya-kanya na lang tayo. Kung sino-sino na lang yung sinusundan natin, pwedeng sundan na lang natin yung pamilya natin. No? Sundan na lang natin yung trabaho natin, sundan na lang natin ang mundo. No? Kung ano man ang sinasabi ng ating mundo. Pero katulad nga sa key verse natin, Psalm 23, it describes the trustworthiness of our good shepherd. So, He cares for us. He provides for our physical needs. He shows us how to live holy lives. And He restores us, comforts us, heals us, and bountifully blesses us. And He will not abandon us. So, dun po sa Psalm 23, no, not limited to verses 2 to 3, mababasa po natin kung gaano kagaling, no, bilang isang shepherd, bilang isang good shepherd natin ang ating Panginoon, na lahat ng kailangan natin ibibigay niya, lahat ng comfort, lahat ng pagmamahal na ating kailangan ay ipoprovide niya, no? So what a comfort to know that God gently but firmly leads us, no? He does so through the urging of the Holy Spirit, reading of His Word, and through prayer. So God is the reliable leader that we need. So how does God lead us, no?
So, katulad dun sa nabanggit po kanina, no? Yung Holy Spirit, no? Since we accepted Jesus Christ, no? Yung Holy Spirit nandyan para ma-discern po natin, no? Kung ano ba ang kagustuhan ng ating Panginoon, no? Yung daily devotion na ating ginagawa ngayon, pakikinig sa salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, at higit sa lahat ang pagdadasal, no? Pakikipag-connect at communicate sa ating panahon. Yan ang mga paraan para tayo ay ma-lead ng Panginoon at hindi makaiwas tayo, no? Sa mga ibang bagay na pwedeng mag-lead sa atin sa pagkakamali at katulad ng mga tupa sa kamatayan, no? Of course, when we follow God, instead of death, no, we follow life. We get eternal life. So as we close in acknowledgement of our dependence on the Lord, we can say with the psalmist, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water." So, kung meron pong ibang bagay ang nagli-lead po sa atin sa panahon ngayon, palitan na po natin yun, no? Wala po tayong ibang pangalang itataas. Wala po tayong ibang susundin, no? Maliban sa ating Panginoon at sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po yung lahat ay manalangin. Hallelujah Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ipinagkaloob nyo sa amin. Patuloy nyo kaming gabayan, patuloy nyo kaming pagpalain, at patuloy nyo kaming gamitin upang pagpalain ang aming kapwa. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ikaw ang pumotekta, ikaw ang magbigay ng pagmamahal at guidance po sa amin, Panginoon. Salamat sa langit sa pangalan ni Jesus. Amen.